well, maliit for some, but maybe malaki for some kasi 33,000 is 33,000. No? Yung iba, pinagpapaguran nito, pinaghihirapan nito in a month. Diba? Pero paano natin to nakuha dito sa trades natin dito actually to be honest, kay Fartcoin, no? Sa mga recent trades natin. So, paano ba natin to nakuha and paano natin to na-execute? Ano yung mga hinanap ni Mentor Luke? Ano yung mga hinintay ni Mentor Luke, no, dito sa trades na to? Alright? So, yan. So, bakit natin kailangan pag-usapan ito first and foremost? Yan. So, marami sa atin ang laging tanong, Kuya Luke, Mentor Luke, Coach Miranda, no, mentors, Kuya, ate, paano mo ito na-trade? Right? Yun yung question. Paano mo na-trade? Paano mo nakuha ito? Right? Anong setup ito? Anong setup ang in-execute mo? Etc. etc. So, yun yung madalas na tanong. Which is good. Which is, okay yung nagtatanong. Sabi nga natin. Meron nga tayong kasabihan dito sa community natin, the crying baby gets the milk. Di ba? Kailangan talaga magtanong ka. Hindi man sa mentors mo, hindi man kay coach. Tanong ka rin sa mga kapwa kamiranda natin, sa mga trading buddies natin dito. Di ba? Trading buddy. Paano mo na-trade to? Share your best practices naman, right? Ano yung mga naging confluences mo. So, tanong lang kayo ng tanong, yun yung importansya ng ating trading community, yun yung importansya ng pagkakaroon ng trading bodies. So, lahat kayo dito, 56 tayo lahat dito, so lahat tayo, accountability partners tayong lahat. So, feel free to ask questions sa Discord, huwag kayo mahiya kasi lagi namang may active, member dyan na lagi magsasagot sa inyo. So, if matsempuan ko, na libre ako and I have time to check, I can also check na nagre-reply naman din ako dyan. Right? Tapos yan, join ka sa mga sessions na ginagawa natin tulad nitong every Monday, open for all. Tapos pagka Wednesday and Friday, open yan para sa mga enrolled students natin. So tanong kayo doon, huwag kayong mahiya, huwag kayong tahimik lang. Kasi pagka, audience lang kayo, minsan nga, aminin natin, AFK pa kayo paminsan, di ba? Masabi lang naka-join kayo, pero wala naman talaga kayo sa keyboard ninyo, AFK, di ba? Away from keyboard. So, hopefully na take advantage na i-utilize nyo yung mga ganyang sessions, no? Kasi those are for free. Yun yung nakukuha nyo dito sa natin, sa community natin. So, be active, ask questions. Pero, balik tayo dito sa presentation, no? Meron ako note dito sa pangalawa. Ang mas mahalagang tanong, right? Paano ka naghintay sa trade na yan? Ano yung hinintay mo? Pwedeng paano or ano, no? Yung hinintay mo sa trade na ito, Mentor Luke. Okay? So, tonight or today, I'll share to you paano natin ito nakuha itong trade na to. At of course, to answer it very quickly, right? Kung paano, ito siya, itong last sentence natin. The setup, teka. The setup came to me. Okay? The setup came to me. I'll explain it further. Makinig kayo. Ayan. The setup, ano ba yung nakita ko? So, ito yung nakita ko, pero hindi agad ako pumasok. Yan ang aking note. Okay? Ito yung nakita ko, pero hindi agad ako pumasok. Ano ito? Balikan natin sa chart ni Fartcoin sa trading view. Okay? Yeah. Na-discuss ko na to sa members ni Coach, pero ito medyo high level dito, to be honest. Okay, give me a second. I'll share my screen again. Ayan. Okay. So, ito yung setup. Ito yung nakita ko. Pero hindi agad ako pumasok. Okay. Kita na yung screen ko, no? I'm sharing trading view Fartcoin. Ayan. Give me a second. Yeah. Ayan. Mas malaki, no? Okay. Game. So, ano yung nakita ni Mentor Luke? Itong part na to, wala pa to. Yung buhos na to, pababa. To be honest, ito yung trade ko, eh. Yung breakdown na yan. Okay? So, assuming na wala pa yan, let's draw a black box dyan sa area na yan. Okay? I-ano natin, i-black out natin siya. Okay? Assuming na hindi pa siya nangyayari. Okay? Kinig kayo, ha? Yan. Ganyan pa lang siya. Ganyan pa lang siya. Actually, dito pa lang, binabantayan na namin. Binabantayan na natin yan si Fart. Pero umangat pa siya, nag-higher high pa siya. Right? So, ano yung setup na nakikita natin? Sige nga, let me know dyan sa chat. Ano yung setup? Ano yung setup na nakikita natin? Which is hindi lang din naman nakikita ni Mentor Luke. Ano yung potential setup? Diba? TLSBD. Correct. Tama? Agree? So sa mga bago or hindi pa enrolled,
TLSBD is our trend line support breakdown play. So, ibig sabihin, we're waiting for this trend line support to be broken, nabasagin, magkaroon ng trend line support breakdown. Okay, yun yung hinihintay natin. Okay? Other than that, if we're going to zoom out kay Fartcoin, may nasa resistance levels na rin siya. Okay, this is a actually this support is a multi-month support. Okay, this is a multi-month support. Ibig sabihin, malaki-laki. Right? Multi-month support. Tapos, ito makikita nyo yung yellow line sa taas. This is your resistance. Actually, this is a multi-month resistance. Bakit? Kasi, nauntog na siya previously noong January. Ito lang. So, multi-month na rin siya. Alright? So, kumbaga, we're expecting Fartcoin to be rejected sa area na yan, kahit pa paano. And then, meron tayong triangle, meron tayong apex na hinihintay. So, dalawa lang pwede mangyari. Pwede magkaroon ng continuation pataas, mag-continuation siya ng trend niya, pataas, uptrend, karoon ng breakout, or we see potential reversal. No? So, nakakatulong dyan is yung mga divergences natin, lalo-lalo na si left hand. So, if we're going to check MACD, hindi na nag-agree. Umaangat si candles mo, yung price natin, pero yung MACD natin, medyo may pagbaba na. Ayan. Okay? Multiple time frames. Hindi lang sa 4 hours. Kahit sa daily, nagdi-disagree na siya. Kahit sa 1 hour, nagdi-disagree na rin siya. Okay, so may divergence na. So those are potential reversals na. Or reversal signals na. Okay? So yun. So naghintay tayo dyan. Ang ginawa ni Mentor Luke, so balik tayo dun sa, sa slide ko. Sabi ko, hindi agad ako pumasok. Okay? Hindi agad ako pumasok. Ito siya, oh. I'll give you my slide. Yan yung slide ko. So ito yung nakita ko, pero hindi agad ako pumasok. So fast forward natin. Tumutusok agad siya. Diba? So kung mag-zoom in tayo dyan, kung mag-zoom in tayo sa part na to, tatanggalin na natin yung black box na yun. Medyo nag-aabang-abang na tayo dito, lalo na lower time frames. Diba? Hala, Mentor, nag-breakdown no, si Fartcoin. Diba? Excited na tayo, bumubutas na eh. Diba? Yung iba sa inyo, fuck confirmation, di ba? Fuck it, papasukin ko yan, di ba? Di ba? Hindi tayo mapaghintay minsan eh, di ba? Talagang we enter na once na magkaroon ng reaction, bubutas na Mentor, multi-month yan, di ba? Pagka multi-month, yun na yun, papasukin ko na yan, fuck confirmation, hindi na ako maghihintay, excited ako eh. Yun. Pagpasok mo dito, ano nangyari? Binigyan ka ng isang malaking bounce. Binigyan ka ng isang malaking bounce. Ano ba naman yan, di ba? Akala ko breakdown na, multi-month. Bakit biglang umataw pataas? Biruin mo, pumasok ka sa area na to, 9% kagad na binigay sa yung impulse. So bakit sa tingin niyo nagkaroon pa ng pag-bounce doon? Actually, nailagay ko na nga yung reason eh. Pero I want you to tell me. Bakit sa tingin niyo umisa pa ng angat? Well, hindi naman siya umisa pa ng angat. Nag-impulse lang siya. Ano sa tingin niyo? Dahil meron pang may potential support pa. Right? Paano natin nakuha yan, Mentor? Paano natin nakuha yung potential support na yan? So we're going to zoom out, Kamiranda. No? We saw rejection area dito. May pagkauntog pa sila sa area na to eh. Yan. Yan. Okay, tapos naging support pa nga eh. Kung bababa tayo ng time frame, makikita niyo yung pag-support pa dito. Yan. Makikita niyo pa yung pag-support dyan. So, ibig sabihin, may SNR flip na tinatawag, no? Support and resistance flip. Sa system natin, tinatawag natin yan oras and osure. Diba? So, ibig sabihin, yung nakikita ko to, sabi ko, hindi pa ako papasok dito, teka, hindi muna ako papasok. Yun yung nasa slide ko eh, no? Okay, hindi tayo muna agad papasok. Kasi, ipapasukin ko siya, I might as well scalp ko na lang. Kasi, this one can still react dun sa SNR. Kung di ako nagkakamali, baka nag-flip pa nga ako dito eh. Let's try, no? I-backtest natin. Hindi ito, pero meron Nachi dito. Kaya nag-the more the merrier dyan sa area na yan. Okay, pero anyways, so sabi ko, hindi ko muna ito papasukin. Ang pasok dyan, if meron kang SNR flip dito, hindi might as well scalp mo na lang siya. No? Hindi ka sa basag nitong horizontal na to, diba? Take profit ka agad dyan sa previous highs na pwede niyang gawing low.
Kung mapapansin nyo dito, ilang beses pa siyang tumalbog sa support na yan. 1, 2, 3. So may something. Tama? Itong 1.34 kay Fartcoin, may something sa level na yan. Nire-respeto nung coin, yung level na yan ng supporting resistance perspective. Diba? So, yun yung naging mindsetting, yun yung naging thinking ko. Okay, sige. Hihintayin ko to, no? Sabi ko, hintayin ko to, baka mamaya, bigyan lang ako ng week. Kung ayusin nga natin yung trend line natin, talagang bounce on na trend line pa siya eh. Yan, around this area. Diba? So yun na nga nangyari. Nagbigay ng week, nag-bounce dun sa previous resistance, ginawa ng support. So inintay ko ulit. Sabi ko, sige, mangat. Waiting game pa ako sa... Kahit tanong nyo pa yung ibang... I have my analyst kasi dito, no? So I have my team, si Kuya Iggy ninyo and si Kuya Curbs ninyo. I'm not sure if nandito sila. So they are my analysts din. So nagbe-brainstorm kami on some charts and points. So ginuguro ko rin sila. So they help you guys, no, dun sa lalo na sa Elite Traders VIP channel. So kahit tanong niyo pa sila, ang tagal na ang paghihintay namin dito kay Fartcoin. So nag-impulse pa siya. Diba? Nag-impulse pa siya from Sunday ng May 2025. Umangat pa siya Monday. Nag-dip, bumaba pa ng Tuesday. So nag-bounce pa ulit. Sabi ko, if I'm going to trade this, might as well wait for the breakdown dito sa horizontal na to. Okay? Pero ang nangyari sa area na to, I have 2 trades kasi, mamaya papakita ko sa inyo. I have 2 trades kasi. Itong una, kikita nyo itong maliit lang na 28%, around $55. Ito yun. Yan. Okay, mentor, bakit mo to pinasok? Ito yung first trade. Okay, makinig kayo. First trade. Bakit mo to pinasok, mentor? Bakit mo to kinuha? What's your thinking dito sa part na to? Ano naging planning mo? Ang naging planning ko, sabi ko, nung bumutas na si Fartcoin sa area na to, sabi ko, breakdown na to eh. Breakdown na to. May potential bounce lang na pwedeng mangyari na gagawin niya kasi ito ay magre-retest. Or in other words, ito ay sure, old support used as resistance. So basically, ang kinuha ni Mentor Luke is yung lower high rejection. Nag-correction play ako dito. So sa structure natin na napakalaki, this is an uptrend, di ba? And I'm waiting for a downtrend. Kaya nga trend line support breakdown. Kung kinuha ko yung lower high. So we have this swing high. Kung saan siya nauntog dun sa yellow line natin, sa higher time frame kanina. Bumaba siya, nag-lower high siya dito. Bumaba ulit siya, nag-breakdown na to eh. Breakdown na to be honest. Nag-retest lang, syempre nag-impulse. Kinuha ko yung lower high. Nung na-reject siya dito, na nagkaroon ng rejection play dito, pumasok ako ng short, I'll take profit dito lang din sa area na to. Bakit ako lumabas sa area na to? Okay, bakit ako lumabas? Kasi nagkakaroon nga ng pag-bounce sa support na yan. So for me, might as well do an intraday trade, correction play, labas ako kagad. Nung na-reject siya, tago ko itong stop loss ko dun sa support. Ang pasok ko is around this area, I think. Labas ako kagad. Labas kagad. So RR nasa around 1.5. TP na kagad. So nahagip siya nung dito pa lang. Yan. Okay? So nung na-reject siya dyan, sabi ko, okay, mag-ano na to. Pwede na tong magtuloy ng breakdown. Pero magiging conservative ako kasi mukhang ilang beses na lang ginagawang support ito. Baka mamaya ang ibigay sa akin ni Fartcoin ay ganito. Magkaroon ng sideways move pa. So kahit pa paano at least na-trade ko na to. Tapos na ako dyan. That's trade number 1. Okay? Trade number 2, ito yung malaki. Around $550. Ano yung naging thinking ni Mentor Luke? Sabi ko, hintayin ko na to. Might as well wait for a trigger or mag-manual enter ako below this support na matagal na nga niyang nire-respeto. And I'll do a short play right here. So pansinin ninyo, lumaki yung candles, yung reaction ng candle, nung binutas niya yung support na yan na 1.34 para kay Fartcoin. Kasi that's a key level eh. So nag-trigger tayo dyan, stop loss, TP ko, medyo naging aggressive ako dito. Bakit ka naging aggressive, Kuya Luke? Breakdown, multi-month. Bitcoin nagbabasag din. Ang naging take profit area ko dito guys is walang iba kundi Fibonacci, Big Fib, swing low to swing high, 236.
Labas ako dyan. Pinagip niya, nag-impulse. Saktong-sakto. Parang sinundo yung TP ko. Sukat na sukat. Bakit din 236? Eh, okay na ako dito. Malaki-laki na yan. Tapos, I have multiple reactions na rin. We have bounce, bounce, rejection. So, parang yung nangyayari dito, ganun din dito. Sabi ko, out na ako dyan. Yan na yung TP area ko. Labas na ako. Eh, pansinin nyo, nag-bounce din siya. Diba? Labas na ako doon. I think that trade went for natin, no? So, na-execute natin siya yung malaking candle. May mga late joiners, no? Ayan. May malaking candle. Pasok natin siya ng Wednesday. Ipita ko ng Saturday. So, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 3 days din. Gawa ko yung breakdown. Boom, breakdown. Laki. Negative yung market. So, naging aggressive tayo doon. Dahil nga, ang initial or ang main setup ko is a big TLSBD play. Right? Okay? Okay, dami ko sinabi, no? Balik tayo sa presentation. Para mas maintindihan nyo yung dinidiscuss ni Mentor. Yan. So, the real reason is the setup came to me. Okay, naghintay ako ng setup. Okay? So, the waiting game, yan. Next slide. So, naghintay tayo ng key breakout or breakdown, yung area na yon. Volume confirmation, of course. Other types of volume, of course, si Bitcoin and yung market sentiment. Retest, if applicable, tulad nung na-analyze nating market structure, may mga previous resistance na pwede niyang gawing support. Pwede mag-osure dun sa big support na gagawin niyang resistance. So, basically, mag-retest. Yun yung hihintayin ninyo. So, patience is hindi siya passive, but it's a skill na kailangan nyo matutunan. So, temptations to enter early. Ito nga, I think marami makaka-relate sa inyo. Sayang baka maiwan. Tama? Sayang baka maiwan. Yan lagi ang thinking ninyo, eh, no? Correct? Okay? Final lesson. Waiting is not a waste of time. It's part of execution. Sabi nga natin, you know, ang trading 90% TA, 10% TA, 90% waiting yan. Ganyan yung kalaki. 90% waiting. Hindi mo kailangan sumugal sa bawat galaw ng market. Ito yung isa sa mga challenges, to be honest, sa mga traders. Lahat hinahabol. Lahat ng move hahabulin. Ang lagi nyo natatandaan, ito tip ko sa inyo, pro tip sa inyo. Maghihintay ka lang lagi ng setup. If walang setup, mag-trade. Hihintay mo yung setup. Balik tayo sa chart, Kamiranda. Tuturuan ko kayo. Alam nyo ba, yung big TLSBD na yon, you can use that as part of your confluence. Yung move na malaking ginawa niya, pwede ka pang maraming trades na pwedeng gawin dun. Pakita ko sa inyo, let's do back testing. Big TLSBD. Tama? Dito, marami kang pang pwedeng gawin sa area na to. So dito, pwede kang mag-tabo play. Dito, pwede kang mag-tabo play. Kung hindi mo napasok yung ginawa ni Mentor Lu, kung hindi mo napasok yung unang breakdown, pwede ka pang maghintay ng another tabo continuation pababa. Yes? Yes. Ang daming play dyan. Marami kang play na pwedeng gawin. Kahit scalping, baba tayo scalping ha. Tingnan nyo to. Sa scalping, lalo na kasi mas maraming structure ang ibibigay sa inyo, marami kang play na makikita dyan. Kung hindi mo nakuha yung mga malalaking breakdown kagad, maghihintay ka ng structure. Kung hindi mo to nakuha, hintay mo mag-impulse, nag-retest. Nag-break even pa si Mentor Luke dyan, di ba? Sabi ko sa inyo, dito ako pumasok. Almost nag-break even pa ako dyan, pero inayaan ko lang. Sabi ko, mag-retest lang yan, breakdown eh. Kung na-rattle ako dyan, wala na. Hindi ko to nakuha. Kung nag-exit ako dyan, wala na. Hindi ko to nakuha malaki. Hayaan nyo lang siya kasi you have a big confluence. You have a big setup na tinitrade. Ayan, ang laki niyan. So use this big TLSBD play as your confluence. Marami kang pwedeng kunin sa lower time frame. Ayan, TLSBD scalping. Scalp ka. Kung scalper ka, scalp ka. Labas ka kagad, 0.5. May mga previous low ka dyan. Okay ka na dyan. TP ka na. Ilang percent yan? Roughly 2%. Pwede na yan, scalp. Hintay ka ng basag ng 0.5 kasi nga may 0.5 support ka, dumiretso pababa.
Take profit ka, previous low. Marami kang pwedeng gawing setup. Hanapin mo lang, basta meron kang setup. At yung setup na yon nakaayon dun sa higher time frame confluence mo. Okay? Yun. Yung iba kasi sa inyo, alam na nag-multi-month breakdown, diba? Naghahanap ka pa ng mga longs. So yun dito nadadali ng mga ganon. Tulad na yung mga ganyan. Well, hindi naman siya nag-breakout. Pero may mga longs ka pa na hinahanap. Ganyan. Mga ganyan. So masyado ka naka-zoom in pagka ganyan. Zoom out ka. Sabayan mo yung trend. Okay? Good? Balik tayo sa slide. So waiting game. Okay? Again, hindi mo kailangan habulin lahat ng galaw ng market. Let the setup come to you. Hintay mo siya. Ibibigay niya yan sa'yo. Hintay mo lang siya. Kung naghahanap ka ng potential, head and shoulders, hintay mo yung head and shoulders. Kung naghahanap ka ng potential tabo, hintay mo yung tabo. Huwag mong pangunahan. Hintayin mo siya. Lalapit, magpapakita yan. Okay? Let the setup come to you and when it does, be ready. Pagplanuhan. Kailangan may plano ka na kagad. Okay? So yun lang. Yung trade na yon, yung profit na yon, hindi lang dahil magaling ako, but hindi alam ko kung ano yung hihintayin. And kayo rin dapat, alam nyo dapat kung ano yung hihintayin. Okay? Forward testing. Okay? Dahan-dahan lang. Hasain nyo yung mata ninyo. Ano yung mga potential. Okay, I have this coin. I-chart ko si ADA today or i-chart ko si XRP today. Mga potential move na pwede niyang gawin today or the next few days. Ganun. A-analyze mo siya. You forward test. When you forward test, dun mo malalaman, okay, may pwedeng mangyaring ganito. Okay, magle-left hand. Pwede. Okay, mag-right hand. Pag gumalaw to, magko-complete na yung TRBO niya. Mukhang mag-i-apex na. Alam mo yung hihintayin. Okay? Yes? Yes. So I think that ends my presentation. No? Bilis lang, sabi sa inyo. No? 6 sliders lang ito. But marami bang natutunan for you guys? Yes? So basically, yun ang naging trade natin. Yun ang naging, ang trade walkthrough ko para sa inyo. Para alam, para hindi lang si Mentor Luke yung kumikita ng mga ganung profit within a couple of days, no? Kayo din. Sino ba naman ayaw? 30K, 50K, ilang week lang. Makukuha niya na kagad. Hindi pahinga ka na. Next week ulit. Para control yung trades mo. Kaya hanap na ng mga bagong setup. Right? So, all right, good. Good. Hindi ako nag-sell out. Well, nag-sell on tranche ako noong una. Yung pangalawang trade. Yung una hindi, mabilis lang yun eh. Yung pangalawa nag-sell on tranche tayo. Okay. All right. Pwede ba i-disregard yung mga patterns for long kapag key level breakdown? Of course. Yes. Pero up to you, no? Meron kasing mga patterns na papakita sa lower time frame for long. And then you trade it pero maging maging conservative ka lang. Kasi magi-impulse lang siya eh. Para mas maintindihan ninyo, guys. We have different time frames kasi. So when you see patterns or setups in certain time frames, you wait for it. So kunyari, may pagplanuhan nyo yun. So kunyari uptrend. Diba? Kunyari uptrend, nag-breakdown, bumasag. So breakdown na siya. Itong mga impulse na to, yung mga impulse, this is your impulse. Normal ito, ginagawa ng market yan para bigyan ka ng lower highs, di ba? Pag bumababa ang market. So kung meron kang nakitang setup dito sa area na to, saan? So this is the higher time frame. Kung bababa ka ng time frame, meron kang nakitang pattern dyan for long. Yari, double bottom, inverse head and shoulders. Lower time frame play mo na yan. So i-execute mo pa rin. Execute mo pa rin kasi magpi-play out siya. Kailangan niya mag-higher high dun sa higher time frame na trend. Medyo napi-picture out niya na. Kung bababa ka kasi ng time frame, mas maraming structure eh, di ba? So if you see setups, go for it. Pagplanuhan nyo, then maging conservative ka lang. Huwag ka lang, lower time frame mo nga siya nakita, pero ang TP mo naman nandito. Mali, doon tayo nagkakamali. Doon tayo nagkakaroon ng, wrong approach na. Wrong planning na. Bakit? Downtrend K, nagbe-breakdown eh. So conservative ka lang, TP ka lang kagad,
and then you wait for another breakdown. Kung long, yes. Kung mayroon kang makita mga long setup dyan na patterns, head and shoulders, double. Okay, pasensya na, nahugot yung mic. Okay, going back. Magiging aggressive ka kasi uptrend yung market eh. Uptrend yung structure eh. Nakuha, doon ka magiging aggressive. Ngayon, kung downtrend yung market, alam mo nagbe-breakdown, magiging conservative ka lang. Kung meron ka nakita sa lower time frame, play, kung may setup and then nag-play out, okay, execute mo. Go ahead. You scalp, you intraday, I don't know, depende sa risk to reward ratio mo. Basta magiging conservative ka lang. Labas ka lang kaagad. Huwag kang bababa. Kasi overall, downtrend ka. Dapat ang sinasabihan mo is yung short. Ito impulse lang yan eh. Kukunin mo lang yan, mabilisan lang yan. If kaya mong kunin yan. Medyo challenging yan ah. Kaya madalas nga sinasabi natin, sabayan nyo na yung downtrend. Follow the trend. If you want to counter, pwede naman, just be conservative. Ito yung kukunin mo, yung impulses. So marami kang setup na makikita. Depende sa kung ano yung objective mo. Depende sa kung anong mga setups na ipapakita. But you wait for setups. Okay, you wait for setups. Nabi-picture out? Yes. Ang trend and on different time frames? Yes. May ginamit ka indicator dun sa entry mo sa Fartcoin? I don't rely on indicators sa decision. Okay. Going back. I don't rely sa indicators. I use it as confluence. Decision maker. Correct. Yun ang alam ko yan. decision SNR lang palagi yan. SNR. You look at MACD lang kung nag-agree, go ahead. Pero hindi ako masyado nag-rely sa indicator. For sabi kasi ang question is dun sa entry eh. Minsan kasi indicators, yun yung nagpapa-hold back sa inyo eh, when you enter. Kita mo ng basag na, kita mo ng confirmation candle na, kita mo na nag-horizontal breakdown na, hindi pa papasukin, di ba? Keep in mind, indicators are laggard metrics. So use it as confluence na, left hand, right hand, parabolic, RSI 30 at 30. Yun lang. Okay? Balikan nyo yung alam ko naman mga alumni kayo eh, if you have access still sa beginner course, balikan nyo yung execution part. We don't rely on the indicators. Kasi CCC nga, di ba? Anong tinitingnan natin sa CCC? Yung diniscuss yung CCC sa inyo. You look at the support and resistance levels, yung lines. Di ba? Correct? Ibig sabihin, you look at SNR. Yun ang magiging decision maker. Good? Yes. Dami natutunan. Aha moments. Kamusta yung mga bago? Sunod ba kayo o masyadong technical lang pinagsasabi ni mentor? Okay naman? Dami natutunan. Yun. Sa mga bago and medyo nalilito pa sa mga terms, and how we analyze everything, makukuha nyo rin yan, karamihan din dito nagsimula lang din sa ganun, hala, ano ba yung pinag-uusapan nila, ano ba itong sinasabi ni coach, ang hirap nito, ang hirap ng charting, kayang-kaya nyo po yan, lahat kami nagdaan dyan, kala rin namin mahirap, pero once na mapag-aralan nyo how we plot SNR, ano yung hinahanap, tuloy-tuloy na yan, madali na yan for you. Okay? And then apply. Thank you. Chat tayo sa Discord. Thank you, mentor. Thank you, mentor. Thanks. See you sa Discord. Bye-bye.